Nagsimula ang anime kay Matsumura na nasa loob ng bunganga ng reptile, habang ang partner niyang si Fujita ay sinikmuraan ni Nikaido. Samantala sinabi ng lalaki sa loob ng bunganga na hindi daw si Matsumura ang hinahanap. Sinubukan ni Fujita na iligtas ang partner pero walang kwenta lang kay Kaiman. Saka naman binali ni Nikaido ang daliri niya para hindi na makagamit ng magic sa kasinipa sa pagmumukha. Tinanong naman ni Kaiman si Matsumura kung anong sinabi ng tao sa bunganga niya, at nang malaman na hindi ang lalaki ay kaagad niyang pinaghihiwa ang katawan ni Matsumura. Subalit nagawa pa ng kamay nito na mailigtas si Fujita pabalik sa mundo ng mga salamangkero, kaya naman labis itong ikinabahala ni Kaiman. Kinagabihan ay bagong salamangkero naman ang nagpunta sa mundong tinatawag na Hall, kung nasaan ang mga bidang sila Kaiman at Nikaido. Habang naglalakad ang dalawa ay kapansin-pansin na kakaiba ang itsura ng mga tao, dahil sa kagagawa ng mga salamangkero kaya pinapatay nila ang mga ito. Napahinto si Kaiman sa isang pamilyar na eskinita, dahil ito ang lugar na naaalala bago maging buwaya ang ulo niya. Tapos pinaghihinalaan niya din na may kinalaman ng lalaking nakita niya sa dulo noong araw na iyon. Samantala ginawa ng insekto ng salamangkero ang unang biktima niya, habang ipinaghanda naman ni Nikaido si Kaiman ng paborito nitong napakasarap na gyoza. Dahil sa nangyari kay Fujita ay wala na siyang partner, kaya nag-alay siya ng isang itlog para dito. Pagkatapos ay nagpunta siya kay Ent na nabalitaan na pala ang pagkamatay ni Matsumura. Kaya isinumbong ni Fujita sa leader niya ang pumislang sa kanyang partner. Ngunit dahil nabali ang daliri ng lalaki ay hindi muna siya makakagamit ng salamangka. Namili ng karne si Nikaido para gawing gyoza nang makita niya si Kaiman. Kaya ipinakita ni Kaiman ang part-time job niya sa isang ospital ng mga biktima ng mga salamangkero. May dumating na bagong pasyente na naging insekto ang katawan, na pinaghihinalaan ni Vo na kagagawa ng salamangkero. Nagsimulang magkumbulsyon ng pasyente. Subalit nagawa pang mag-usap ng dalawa tungkol sa pagkain mamaya kaya nabato si Kaiman. Umuwi ng mag-isa si Nikaido papunta sa shop niya, nang makita niya ang isang lalaki na nanghihina sa gutom. Kaya binigyan niya ito ng makakain na labis nitong nagustuhan. Pinag-iingat ni Nikaido ang lalaki dahil sa may gumagalang salamangkero ang ginagawang insekto ang mga tao. Subalit ang lalaki pala ang salamangkero na tinutukoy niya, kaya nagtanggal ito ng gloves at nagpalabas ng usok hanggang sa mabiktima ang dalaga. Kasalukuyang pinagbabawalan ng magpunta sa hall kaya hindi makapunta si Fujita. Saka ipinarinig sa kanya ang mensahe ni Ent na maghanap na daw siya ng bagong partner bago siya gumanti. Tapos binigyan din siya ng misyon na hanapin ang salamangkero na may gawa sa ulo ni Kaiman. Pagtapos ng trabaho ni Kaiman ay nagpunta siya sa shop ni Nikaido para kumain. Kaya nakita niyang nabiktima din ng salamangkero ang kaibigan. Kaya nagpa siya si Kaiman na patayin ng salamangkero at para mailigtas ang mga biktima nito. Agad na umatake ang sorcerer sa buwaya, pero walang talab ang mga magic kay Kaiman kaya kinagat niya ito sa ulo. Tapos kagad niya itong pinatay, kaya nakita ng bantay sa lagusan ng napakaraming dugo. Dahil sa pagkasawi ng sorcerer ay bumalik na sa dati ang katawan ng mga biktima nito, at maging si Nikaido ay gumaling na din. Samantala ibinigay ni En ang isang listahan ng data ng lahat ng sorcerer, upang matulungan si Fujita na hanapin ang sorcerer na gumawa sa ulo ni Kaiman. Nakita niya ang isang salamangkerang si Ebisu na may maskarang bungo, na naalala niyang nakasalubong niya na sa hall nakaraang araw. Nakita nila ni Kaido ang lumilitaw na pinto ng mga salamangkero, kung saan nakita nila si Ebisu. Agad itong nilapitan nila Kaiman at Nikaido. Saka nang magsimula ang laban ay nasipa ito ni Nikaido kaya naputol ni Kaiman ang mga daliri. Sa kanila nakitang isa pala itong babae. Subalit wala silang pinipili basta salamangkero kaya kinagat ito ni Kaiman. Nakita ni Ebisu ang lalaki sa loob ng bunganga ng buwaya, pero biglang dumating si Fujita para iligtas si Ebisu pero ayaw itong bitiwan ni Kaiman. Pero tagumpay niya rin itong nailigtas at nakauwi sa mundo ng salamangkero. Pero nagulat si Fujita nang makita na natanggal pala ang balat sa mukha ni Ebisu, dahil naiwan pala ito kay Kaiman. Sinubukang tignan ng dalawa ang litrato ng bunganga ng buwaya pero hindi nila makita ang tao sa loob. Pagsapit ng gabi ay naging masama ang pakiramdam ni Kaiman, nang biglang lumabas mula sa kanyang bunganga ang tao sa loob ng katawan niya. Mabuti na lang ay isa lang itong panaginip, at pagbangon ay tumusok pa ang unan sa mga spike sa ulo. Saka sinabing lagi niya palang napapanaginipan ito. Dumating si Noir para bigyan ng pagkain si Shin para maghapunan bago sila magsimula sa trabaho. Napag-usapan nila kung gaano kadami ang kaaway ni En kaya hindi sila nauubusan ng trabaho. Nagpunta sa resto ng kaibigan si Kaiman para kumain, nang makita niya ang sulat na may sakit daw si Nikaido kaya kinatok niya ito sa silid. Ngunit giit ni Nikaido na dahil lang daw ito sa ulan. Pagkatapos ay nakipaglaro si Kaiman kay Vo at nagawa niyang manalo kaya meron daw siyang dagdag sweldo pero nagagalit ang doktor. Masipag na naglinis si Kaiman sa buong ospital nang makita na oras na ng tanghalian kaya binuksan ng gyoza na mula kay Nikaido. Pero pinapatapon pa sa kanya ang isang basura. Nang magulat siyang nagsalita ang basura. Samantala binanatan at pinagbabalik
binabaon ni Noir ang mga kaaway ni En sa pader. At gamit ang martilyo ay pinagpapatay din ni Shin ang mga kalaban nila. Dumating si Noir kaya nakita niyang pareho sila ni Shin na 7 ang napatay. Tapos pinuntahan nila ang natitirang matandang salamangkero na wala daw na amoy na mahika. Giit ni Shin na hindi daw nila ginagamit ang mahika sa mga mahihinang nilalang kaya nagalit ang matanda. Samantala sa hall ay nakausap ni Kaiman ang sorcerer na nasa loob ng plastic bag na tila kagagawan din ni Shin. Saka nagmakaawa ang sorcerer na patayin na siya, kaya itinapon ito ni Kaiman sa apoy. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng pagkainis sa gumawa nito. Saka nagpunta siya kay Nikaido pero hindi siya pinapansin nito. Ngunit paglabas niya ay inanyayahan siya ng dalaga na maghapunan. Ang sakong ipinasunog kay Noir ay kagagawan pala nila Shin. At nang matuwa si Noir ay sumambulat sa kanya ang ulo ng matandang sorcerer. Isinabit nila ang matanda na hiwa-hiwa ang katawan pero buhay pa rin dahil sa mahika ni Shin. At kung sasabihin daw nito ang nalalaman kay En ay muling aayusin ang katawan nito. Dinala ni Fujita si Ebisu sa kanilang base para magpagawa ng maskara at mga bagong damit. Ngunit tila nabangag ang babae dahil sa mga nangyari. Kaya si Fujita ang nag-assemble ng costume nito pero napakahirap saka nagmamadali pa sila. Ipinaayos ni Noir sa senpai niya ang maskara para hindi daw magalit si En. Tapos dumating sila Fujita na pagod na pagod. Tapos hindi pala nakumpleto ang damit ni Ebisu dahil nagmamadali. Dumating ang isang tauhan ni En para kunin ang mga maskara at mga damit nila. Nang makita na isang babae pala si Noir. Nagalit si En dahil late sila pero mas galit si Noir. At saka napag-alaman na magpinsan pala sila Noir at En. Ibinigay ni En ang misyon kina Shin na patayin ang taong buwaya na pumatay sa partner ni Fujita. At nang malaman ni Shin na malakas ang makakalaban ay ginanahan siya. Tapos nagkaroon ng isang palabas para maipakita kung ano ang itsura ng mga target nila. Ngunit nagtaksi silang dalawang sorcerer kaya binato sila ni Noir ng tinidor. Saka tumakbo ang dalawang peke kaya ginawa silang mushroom ni En. Tapos ipinag-utos ni En na gamitin ang mga mushroom sa susunod na ulam. Kaya nandiri sila Noir at Shin. Natalsikan si Kaiman ng laway ng Octopus Man. At kaya daw siya naging ganito ay dahil pinaglaruan din siya ng sorcerer. Tapos ang in-order nilang beer ay natuluan pa ng kadiring pawis nito kaya nagreklamo si Kaiman. Saka nakaramdam ng pangangati habang naglalakbay. Nakarating na sila sa tent, subalit umalis mag-isa si Nikaido para bumili ng pagkain. Bumili siya sa tindahan at pag-uwi ay na-hold up siya ng mga tambay. Hindi natatakot ang dalaga, nang tinusok ng skateboard ang isa, saka natanggal ang mata ng isa pa at tinapakan. Saka tinabas ang ulo ng loko, subalit nakatakbo na ang isa. Subalit nakakuha naman siya ng isang ticket sa isang bar. Pag-uwi ay agad silang nagluto at kumain ng masarap na luto ni Nikaido. Nagpunta sila sa nasabing bar at nakitang nagkakasiyahan ng napakaraming siraulo. Humingi ng beer si Kaiman, saka pinagdiskitahan ng isang sorcerer kaya kinagat ito. Sinabi ng tao sa loob na hindi siya ang hinahanap, kaya nang malaman ito ni Kaiman ay balak niya itong patayin pero dumating si Nikaido. Tapos giit ng sorcerer na matutulungan niya si Kaiman na maibalik ang mukha sa dati sa pamamagitan ng karayom. Subalit nasaktan lang ang buwaya. Tapos hinulaan din ito ang future ni Nikaido na lubhang mapanganib daw. Nakaramdam ng pangangati si Kaiman sa mukha. Subalit nagbalat lang pala ang mukha nito. Isang nakakatakot na gabi ang magaganap kaya naghahanda si Nikaido ng mga armas. Dahil darating daw ang napakaraming mga kalaban. Lumabas ang mga monk na nagdadasal habang naghihintay ng mga kalaban sila Kaiman. Samantala sa mundo ng mga salamangkero ay inutusan ni En si Noir na pagalingin ang mukha ni Ebisu. Na sa isang buga lang ng usok ay kaagad nananambalik ang balat sa mukha at tumubo ang mga daliri. Subalit medyo matatagalan pa bago bumalik sa katinoan ang pag-iisip nito. Pagkatapos ay inilabas ni En ang isang pinto patungo sa hall. Samantala sa hall ay naghahanda na ang mga tao nang sabihin ng monk ang mga kailangan nilang malaman. Saka ipinakita ni Vo ang mga poison balls na nabili niya pero hindi siya pinansin ng dalawa. Dahil mas interesado sila sa nakita nilang panghiling ng karne, kapalit ng plates na makukuha nila sa mga darating na kalaban. Pagsapit ng alas 12 ay bumangon ng mga bangkay, na epekto daw ng mga kapangyarihan ng mga salamangkero. Kagad silang pinagpapatay ng dalawa, saka nilagyan ng monk ng asin upang hindi na bumangon. Samantala balak gamitin ni Vo ang nabili niyang poison balls, subalit napakaraming zombie kaya tumakbo siya. Nakarating na rin ang grupo nila Shin sa hall para sa misyon na hanapin sila Kaiman. Nakita nila sa sulok ang isang nilalang na kumakain ng tao, nang makita nilang isa itong zombie kaya pinatay agad ni Shin. Subalit napalibutan sila ng mga ito kaya ginanahan sila Noir at Shin. Samantala patuloy pa rin sa pagpaslang sila Kaiman at kinukuha din nila ang plates para sa premyo, habang ang mga monk ang nagsasaboy ng asin para tuluyang mamatay ang mga ito. Binibilang nila Kaiman ang nakuhang plates para makuha ang premyong panggiling ng karne.
Samantala si Vo ay nahiwalay sa kanila, kaya muntik na siyang makain ng zombie. Samantala nakita na nila Shin sila Kaiman, na nakilala ni Fujita na sila nga ang hinahanap nila. Nakikilala ni Nikaido na mga kagrupo ni En ang mga ito, pero hindi pa siya tapos magsalita ay naglakad na si Kaiman dahil hindi naman daw siya tinatabla ng mga mahika. Sumugod si Kaiman kay Shin, subalit nagawa siyang mapabagsak nito. Sinipa ni Nikaido si Noir, subalit natuwa pa si Noir dahil malakas ang kalaban niya. Pagsuntok ng sorcerer ay halos mabali ang mga kamay ni Nikaido, kaya sinipa niya ito, pero nakabawi ng suntok sa kanyang tiyan. Nakita ni Kaiman na nawala ng malay si Nikaido kaya muli siyang sumugod kay Shin, subalit walang panama ang kakayahan niya sa lalaki. Hanggang sa matusok siya ng martilyo sa ulo, at saka nawala ng malay. Pagkatapos ay nagbabadyang umulan kaya aalis na sila dahil nakakapanghina ito para sa mga salamangkero. Ngunit nasaksak pa siya ni Kaiman. Saka siya nito kinagat sa ulo kaya napunta siya sa isang ilusyon, kung saan nakita niya ang tao sa loob ni Kaiman na sinasabing hindi siya ang hinahanap nito. Pero pagkatapos nito ay si Kaiman ang tinapos ni Shin hanggang sa maputol ang ulo. Pero hindi pa rin ito namamatay na ipinagtaka ni Shin. Nagising si Nikaido na napilitang gumamit ng salamangka para makagawa ng pinto at makatakas. Kaya nalaman nilang isang sorcerer din pala si Nikaido. At dahil sa mga nangyari ay naisip ni Shin na hanapin ang may gawa sa ulo ni Kaiman. Nakaligtas si Vo dahil kinain daw ng mga zombie ang poison balls niya. At pagsikat ng araw ay namatay ang lahat ng mga zombie sa paligid. Nang makita niyang sugatan sila Kaiman at Nikaido, pagkatapos ay nagtataka si Vo kung bakit muling tumubo ang ulo ni Kaiman. Giit ni Vo na isang sorcerer daw si Nikaido, pero ayaw maniwala ni Kaiman sa sinasabi ni Kalbo. Samantala malungkot si Nikaido dahil baka hindi na makipagkaibigan si Kaiman kung malaman nitong isa siyang sorcerer. Dumating si Kaiman na dala ang machine na panghiling ng karne, na tila hindi alintana ang mga nangyari. Saka dumating din si Vo para ibigay ang ulo niya. Saka niyaya siyang biyakin ito para pag-eksperimentohan. Dinala ni Fujita si Ebisu kay Noir para ipagamot dahil naging zombie din pala ito. Isang gabi ay dala ni Kaiman ang sarili niyang ulo para biyakin nila ito ni Dr. Vo. Nang makapunta na naman siya sa isang iskanitang laging nasa panaginip, at sa dulo ay nandun din ang taong laging nakikita niya sa kakumulo ang likido sa ulo. Nang magising siya dahil sa doorbell, napapaisip na si Kaiman kung ano ba talaga siya dahil wala siyang alaala ng nakaraan. Kaya ikinwento ni Nikaido na dati ay may nakita siyang pugot ulo sa nasabing eskinita, kaya kumuha siya ng bag para kunin ang bangkay, pero pagbalik ay wala na ito. Tapos nakita nila itong naglalakad papunta sa kanila, kaya giit ni Nikaido na baka may kinalaman ito kay Kaiman. Nagpasya naman si Kaiman na biyakin ang ulo niya dahil baka may clue. Kaya dinala nila ito kay Dr. Vo, kung saan nakuha nito ang utak niyang wala naman daw pinagkaiba sa isang tao. Sa gitna ng operasyon ay biglang namatay ang ilaw. Kaya magpupunta ang dalawa sa breaker para ayusin ito. Nauna na si Nikaido nang marinig ni Kaiman na may nagsalita sa likod niya. At pagtingin ay napunta siya sa eskinita tapos namatay pa ang flashlight. Sa likod ay dala nito ang ulo niya. At nang muling sumindi ang ilaw ay sinabi ng doktor na nawala ang ulo. Kaya pinanood nila ang recorder, pero si Dr. Vo ang nakita nila sa video kaya nagalit ang buwaya sa kanya. Hindi na nila nahanap ang ulo kaya hanggang ngayon ay wala pa ring clue si Kaiman sa nakaraan. Samantala sinusubukan ni En ang bagong broom bike na pwede din daw gawing walis. Tapos dumating si Shin kaya sinama niya ito sa rides gamit ang bagong broom bike na gagawin daw business ni En. Nagpunta sila kay Turkey na gumagawa daw ng mga buhay na manika. Kinuha nito ang usok ni Shin dahil magagawa daw ni Turkey ang palaging iniisip nito. At pagkatapos ay kamukha ni Noir ang nagawang manika gamit ang usok ni Shin. Pero kumatok si Noir kaya pinatanggal niya ito kay Turkey bago pa ito makita ng partner niya. Saka hiningi niya ang maskara dahil ayaw ipakita na namumula siya. Nagsimula na si Turkey na lumikha ng susunod niyang obra dahil ipinag-utos ni En na gawin nito ang tao sa loob ni Kaiman. At pagkatapos ay nakagawa si Turkey ng isang lalaki na siyang gagamitin daw nila En para sa imbestigasyon kung sino ang gumawa ng ulo ni Kaiman. Sinundan nila ang lalaki saan man ito magpunta. Pagkatapos ay nagpunta sa sobrang mahal na resto ang lalaki pero hindi daw ito kilala ng waiter doon. Sumakay din sila ng tren tapos nagpunta ang manika sa isang bayan ng mga sorcerer na may mahihinang mahika. Pumasok ito sa isang apartment at matagal nang abandonadong silid. Kaya nagtanong sila sa landlord pero sinabi nitong isang taon na daw na hindi nagpapakita sa kanya ang lalaki. Kaya nag-imbestiga sila sa loob ng silid nito nang makita ni Ebiso ang isang kahon ay naging agresibo ang manika kaya binanatan sila nito at kinain. Agad na inatake ito ni Shin kaya tumalsik at nabitiwan ng kahon. Subalit muling bumangon at pilit na binabawi ito kaya nakipagpalakasan kay Shin. Subalit na inis si Shin kaya binutas ang katawan ng manika.
Pagkatapos ng buksan ng kahon ay isa pala itong ulo, at nang gamitan ni Noir ng mahika ay nakita nilang ito ang totoong ulo ng taong hinahanap nila. Binigyan sila ng nose plug bago sila pumasok sa loob. Dahil pala napakabaho sa loob ng venue dahil sa mga bangkay. Kaya kumain sila ng may sipit ang ilong dahil sa mga nilalangaw na bangkay. Giit ni na dala ng mga bisita ang mga bangkay dahil dadating daw ang isang salamangkero para buhayin ang mga ito. Nalaman din nilang naka-attend na dito noon si Ebiso. Dumating ang salamangkerong hinihintay para muling buhayin ang mga bangkay. Tapos ibinigay nito ang regalo bilang pasasalamat. Giit ni na matagal na daw siyang naghahanap ng partner na isang sorcerer na nakakakontrol ng oras. Itinanong ni Ebiso kung nasaan ang CR. Subalit niloko siya gamit ang isang lobong halimaw. Kinamusta si Ebiso ng lalaki na dati pala nitong kakilala. Nilagyan ng powder ng lalaki ang isang inumin tapos ipinainom kay Ebiso. Dahilan para lumakas ang kapangyarihan nito. Pagkatapos ay lumabas si Ebiso, ngunit nakitang pinatay niya pala ang lalaki. Ipinakita na gumagamit lang pala ng pulbos ang babae para makabuhay ng mga patay. Ngunit dinukot ito nila Shin para maging partner ni En. Hindi makapapayag ang isa kaya gumamit din siya ng pulbos, kaya lumakas ang kapangyarihan. Sumugod si Shin subalit inatake siya ng lalaki kaya natunaw ang kamay pero pinagaling ni Noir, kaya napatay nila ang lalaki. Giit ni En na magiging partner niya na daw ang babae mula ngayon, pero nang makita ang pulbos sa labi nito ay nadismaya siya kaya pinatay niya ang sorcerer. Ngunit mula dito ay lumabas ang isang hayop. Saka dinala ito sa bahay niya para gawing pet. Nakita nila Shin ang pinagawang bahay ni En para sa alaga nito. Pagkatapos ay pinagplanuhan nila kung paano matutugis sila ni Kaido gamit ang ulo na nakuha nila. Nagsuggest ng mga pangalan si Ebiso para sa alaga ni En, pero may pangalan na daw ito na Kikurage. Magbabagong taon ay naglakbay sila kay Man para magpunta sa isang doktor na kaibigan ni Dr. Vo. Pagdating ay walang tao kaya pumasok na sila. Saka nakarating sila sa isang silid na may mga nakakatakot na specimen kaya naisip nilang nakakatakot din ang doktor. May narinig silang boses kaya agad na lumabas pero walang tao, dahil naaapektuhan pala ng mahika ang loob ng bahay. Sumuko na sila sa paghahanap ng makita ang kusina, kaya kumain ng masagana ang dalawa sa bagong taon nang dumating ang isang bata na nanghihingi ng pagkain. Pero siya pala si Dr. Kasukabe na kaibigan ni Dr. Vo kaya nagulat ang dalawa. Dahil pinagpraktisan din daw siya ng mga sorcerer kaya naging mukhang bata. Tapos naglinis ang doktor para mawala ang mga alikabok na mahika na mula sa mga specimen. Kaya naging normal na muli ang bahay. Pagkatapos ay ipinakita ni Kasukabe ang isang pinto na nagawa niya na patungo sa mundo ng mga salamangkero. Naghanda ang dalawa na hanapin ang sorcerer na gumawa nito kay Kaiman. Saka binigay ni Kasukabe ang libro para maging guide bago sila tuluyang pumasok sa mundo ng mga sorcerer. Ngunit pagpasok ay nainip si Kaiman kaya kakagatin niya na lang daw lahat ng sorcerer para mahanap ang may gawa nito sa kanya pero pinigilan siya ni Nick Ado dahil mapanganib. Saka inanyayahan silang sumakay ng magic carpet driver. Samantala nakita si Fujita ng mga dati niyang kasamahan na agad siyang sinampal. Maging si Ebiso ay hindi nakaligtas sa power trip ng dalawa, saka binugbog si Fujita. Subalit dumating si Noir na agad na tinapos ang bully. At si Shin naman ay kinuha ang puso ng isa pang siraulo. Tapos ginawa silang bully sandwich kaya nagsuka si Ebiso. Saka binilhan pa sila ng ice cream ng dalawa. Subalit nais lumakas ni Fujita kaya hiniling niyang magpaturo kay Shin pero naisip nila Noir na mahihirapan sila. Samantala sumakay ang dalawa sa magic carpet pero naalala na wala silang pera kaya walang pambayad sa driver. Kaya kinagat na lang ito ni Kaiman, tapos nang malaman na hindi siya ang hinahanap ay pinatay niya ito. Pero dahil dito ay wala ng driver kaya umentang sila at napunta sa isang bahay. Bigla namang gumalaw ang ulo na nakuha nila Shin na tila may nais sabihin. Nang dumating ang balita tungkol kina Kaiman kaya inutusan sila Shin at Noir. Hinahanap nila Kaiman ang bahay ng driver pero hindi nila makita. Nang makakita ng isang resto ay nagpunta muna sila para kumain. Nagtanong si Nikaido sa empleyado nang makasalubong niya ang isang jablo na may ibinigay na mensahe. Dumating ang pagkain ni Kaiman ngunit nang uminom siya ay biglang sumakit ang tiyan kaya nagpunta sa kakaibang CR. Tapos nawalan siya ng malay. Samantala naalala na ng ulo ang pangalan niyang Rizzo. Nagising si Kaiman nang mapindot ang flush kaya biglang umapoy ang kakaibang flushing system. Nakita nila ang isang taong may tato na cross eyes na kapareho kay Kaiman kaya sinundan nila ito. Subalit nandoon din pala sila Shin sa kabila. Pero nakita na rin pala sila ng cross eyes. Nagpunta sila Shin sa loob para kausapin ang boss nila. Pero ayaw nilang ipakita ang boss kaya tinutukan nila ng baril sila Shin. Kaya pinagbantaan nila ang mga ito na kung hindi sasabihin kung nasa ng boss nila ay sila ang papatayin. Nagsasalita pa si Shin ay nagpaputok na ang isa sa mga ito na nasalag ni Noir gamit ang ulo. Kaya nagalit si Shin at pinatay kagad ang isa. Tapos ginamit na shield ang usok, sa kanya binali ang ulo ng isa pang cross eyes.
Nang makitang buhay na ulit si Noir dahil ang kapangyarihan nito ay nakakapagpagaling, samantala natatakot ang dalawa sa likod. Nakita ni Nikaido ang usok, kaya pumasok sila at nakita ang mga bangkay ng mga cross eyes. Samantala dinala nila Noir ang isa sa mga ito na nakasako. Gusto daw tignan ni Abiso ang laman ng sako, subalit pagsilip ay nasuka siya sa nakita. Paggising ni Kaiman ay nagplano si Nikaido na maghiwalay sila para mas bumilis ang paghahanap. Pinagawa ni En ng katawan si Rizzo na gumagamit ng usok para gumana, upang tulungan sila nito sa paghahanap ng sorcerer na gumawa nito sa kanila ni Kaiman. Habang kumakain ay nagtanong sila En kay Rizzo tungkol sa gumawa nito sa kanya, pero hindi daw nito natatandaan kung paano siya namatay. Nagpunta si Nikaido kay Tatang na mahilig upang magtinda ng kanyang mahika. Kinuha ito ng matanda, at pagtingin ay labis siyang namangha sa nakita. Kaya naman nais niyang ibigay ang lahat ng salapi na meron siya kay Nikaido. Pero matapos kunin ng bayad ay inihagis niya ang matanda, saka binasag ang bote para hindi malaman ng mga tao ang taglay niyang mahika. Pagkatapos ay nagpunta siya sa isang silid para dalhin ang mga salapi dahil nais niyang makausap ang Diablo na si Aso na matagal niya nang kakilala. Ngunit maging ito ay hindi din alam kung sino ang may gawa ng ulo ni Kaiman. Giit ni Aso na kung nais daw mapabilis ni Nikaido ang paghahanap ay kailangan niyang gamitin ang mahika, subalit ayaw ng dalaga na muling gumamit nito. Ipinakita nila ang kagrupo ni Rizzo na nasa isang aquarium. Nang ibalita ng isang tauhan na may nakapasok daw sa mansyon. Kaya naghanda sila Noir na makipaglaban. Agad na sumugod si Noir kay Nikaido na agad namang nakailag. Kaya natuwa si Noir dahil natandaan niya ang dalaga. Samantala naghihintay si Kaiman sa kanilang base. Naihanda na ni Kaiman ang pagkain pero ang tagal dumating ni Nikaido. Samantala nakikipagbasag ulo na ito kay Noir pero natatalo siya. Pumatake si Noir pero sinipa ito ni Nikaido, sabay hiniwa ang mata. At pagtingin sa paligid ay nakatakas na ang bida. Samantala hindi makalabas si Rizzo nang sabihin ng kasama na huwag isiwalat ang tungkol sa mapa. Saka tinanong naman ni Rizzo kung sino ang pumatay sa kanya. Nag-iingat ng husto si Nikaido subalit napakalaki ng mansyon kaya hindi niya mahanap si Rizzo. Nang makita niya sa bintana ang hinahanap niya, kaya winasak niya ito pero malayo pala ang pagitan. Dumating naman si En para tignan kung nandun pa si Rizzo nang makapasok na si Nikaido at sinubukang agawin ang lalaki. Sinuntok niya si En sa mukha kaya talsik at agad na sumugod si Shin. Naging mushroom ang mga dugo ni En mula sa ilong at galit na galit ito. Kaya nagpalabas ng napakaraming usok kaya tumubo ang napakaraming mushroom sa mansyon, subalit nakatakas na ang bida. Hindi naapektuhan si Rizzo dahil taglay na niya ang usok ni En para makagalaw. Tapos hindi niya tinulungan ng kasamang cross eyes dahil ayaw sabihin nito kung sinong pumatay sa kanya. Dumating si Noir nang makitang naging mushroom ang mga paa ni Shin. Samantala nagwawala pa rin si En, kaya pinatigil ito ni Noir. Nanghihina si Nikaido at tinubuan pa ng mushroom sa likod. Nakita siya ni Kaiman kaya nakiusap ang kaibigan na tanggalin ng mushroom bago ito kumalat sa katawan. Gamit ang mahika ni Noir ay gumaling na ang mga paa ni Shin. At mabuti na lang din na hindi naging mushroom si Kikurage. Samantala sila Fujita ay naapektuhan din ng mahika ni En. Napagod ang dalawang doktor sa operasyon na ginawa kay Nikaido. At giit ni Kasukabe na muntik nang pumanaw ang kaibigan ni Kaiman. Giit ng mga doktor na nanggaling din pala sa hall si Shin at naging pasyente nila dati. Ikinwento ni Bo 10 taon nang nakakalipas ay walang laban ng mga sorcerer sa bantay ng hall na tinatawag na The Neighborhood. Araw-araw ay pumapatay ng mga salamangkero ang mga ito. Si Shin daw ay isang kalahating tao at kalahating salamangkero. Napatay ang nanay niyang sorcerer ng neighborhood, kaya itinago nila ng tatay niya na may dugo din siyang sorcerer. Ngunit isang araw ay nasugatan si Shin sa trabaho, at nakita ng boss nila ang dugo niyang may black particles. Dahil dito ay isinumbong kaagad siya ng boss sa neighborhood para sa pera. Agad na dumating ang neighborhood para patayin si Shin. Pero iniligtas siya ng ama kaya nasipa ni Shin ang boss niya, saka siya tumakas at tumalon mula sa bubong. Giit ng tatay niyang hindi nakakagamit ng mahika ang anak, subalit siya ang pinagdiskitahan nito. Nakita niyang wanted na siya kagad, subalit bumalik pa rin sa bahay nila para sa kanyang ama. Nang makita na pinatay pala ito ng neighborhood, naghihintay din pala ang mga ito sa kanya. Samantala nakaramdam ng labis na pagkamuhi si Shin, kaya napatay niya ang isa gamit ang martilyo. Napabagsak siya ng isa, subalit sinaksak ang paa nito, saka tinusok sa ulo hanggang mamatay kaya natakot sa kanya ang natitira. Iniwan niyang patay ang tatlo kaya lalo siyang naging wanted. Ngunit lahat ng lumapit na neighborhood ay napapatay niya. Tapos isang gabi ay nakita nila Vo si Shin na pinagpuputol ang sariling kamay para mahanap ang ugat na naglalabas ng usok. Akala ni Shin ay ibebenta siya sa neighborhood ng dalawa, pero tinulungan pa siya ng mga doktor sa hinahanap niyang ugat. Tagumpay na nahanap ni Kasukabe ang ugat na naglalabas ng mahika. Nais ni Shin na ayusin nila ang pinagpuputol niyang kamay, tapos maghahanap daw siya ng sorcerer na tuluyang makakaayos nito.
Paalis na si Shin nang makita ang batang nagbebenta ng gyoza, na itinakbo ni Shin ang isa, at ilang oras ang nakalipas ay dumating sa ospital ang napakaraming neighborhood members na nabiktima ni Shin. Nabuhay pa rin kahit pinaghihiwa dahil sa mahika ni Shin. Dahil dito ay naubos ang neighborhood members, kaya mas lumakas na rin ang mga sorcerer. Pumasok ang tatlo para bigyan ng pagkain si Nikaido, nang sabihin nitong may nakita daw siya sa bintana, tapos ang pangit daw ng luto ni Kaiman. Kaya umorder na lang si Kaiman ng pizza at ibinigay sa kaibigan. Ipinakita ni Kasukabe ang sorcerer pass na nakuha niya kay Nikaido, palatandaan na isa daw itong sorcerer. Pero ayaw itong paniwalaan ni Kaiman. Samantala kasabay ng kidlat ay may kumuha kay Nikaido na narinig kagad ni Kaiman. At pagtingin ay nawala nga ang kaibigan. Hinabol niya ang kumuha dito hanggang sa makarating ulit sa eskinita. Nang makita ang lagusan sa kanal kaya hindi siya tumigil na iligtas ang kaibigan. Napatid siya sa isang binti, nang makita na binti pala ito ng halimaw na may matibay na shell kaya napatalsik siya sa tubig. At nakita sa tubig ang mga bangkay na lumulutang. Kinagat siya sa balikat ng halimaw tapos kinain ito, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakbo. Nakita niya ang kumuha kay Nikaido na agad niyang itinulak sa pader. Subalit inutusan ng lalaki si Johnson na tulungan siya. Giit ng lalaki na nangongolekta siya ng itim na hiya sa mga biktima ng mga salamangkero upang magkaroon din siya ng kapangyarihan. Pero wala daw ito kay Nikaido. Kaya si Kaiman ang pinagdiskitahan niya. Pero naputol ng buwaya ang paa ng lalaki, tapos itinapon ito kaya hinabol ni Johnson na parang aso. Giit ng lalaki na nakita niya daw ang itsura dati ni Kaiman. Ngunit bago pa ito makapagsabi ng mga impormasyon ay namatay na ito. Nagdala si Fujita ng paborito ni Matsumura na hotdog sa puntod nito. Ibinalita ni na binili niya ang shop na pinatay ang owner. At nakita niya doon ang usok ni Ebisu. Nakita ni Noir na regular customer pala doon si Ebisu. At diit ni na ipapasuri niya ang usok ni Ebisu para malaman nila ang kapangyarihan nito. Dagdag pa nitong wala daw nag-a-apply maging partner ni Fujita, kaya umalis ang lalaki na nalulungkot pero tinutokso pa ni Ebisu. Saka ipinahanap ni si Rizzo kina Noir at Shin, na madali lang daw nila mahahanap dahil may tracking device. Isang umaga ay nagpa siya si Fujita na magpunta sa hall para ipaghiganti ang kaibigan. At sumama naman sa kanya si Ebisu, kaya binigyan niya ng t-shirt ang babae para mag-disguise. Tuwang-tuwa si Kaiman sa masarap na gyoza ni Nikaido. Dumating din si 13 para umorder ng gyoza, tapos nilalandi pa nito si Nikaido kaya naiinis si Kaiman. Dumating na rin si Dr. Vo na problemado dahil kulang pa daw ang players nila sa baseball para bukas. At nang marinig ito ni 13 ay nagpa siya siyang sumali. Samantala sila Fujita naman ay napunta sa kalaban na team nila Kaiman. Ipinakita kay Fujita ang uniform, pero tinanong niya muna kung sasali din si Kaiman sa laro. Samantala si Ebisu naman ay ginawang mascot. Sa whole hospital naman ay nagulat si Kaiman dahil kasali sa team nila si Johnson dahil nakokontrol daw ito ni Kasukabe. Nakikita nila ang lokasyon ni Rizzo dahil sa tracking device nito. Nang dumating ang isang tauhan dahil alam na daw nila ang kapangyarihan ni Ebisu. Pero dahil lampa ang tauhan ay tumapon ito kay Noir. Dahilan para maging isang halimaw ang babae. Itinuro ng coach nila Fujita na may walang katapusang bangin sa gitna ng court. Nang dumating sila Kaiman ay agad siyang nakita ni Fujita. Nagpayabangan ng pinuno ng dalawang team saka nagsimula ang laro. Samantala si Ebisu ay nag-enjoy sa pagiging mascot na shark. Ang unang batter ng Team Vo ay si Frankenstein. Nakita ni Fujita na ito ang katawan ni Matsumura na si Kasukabe pala ang may gawa. Pero napagtanto ni Fujita na pwede niyang dalhin si Matsumura kay Kikurage para muli itong buhayin. Tinamaan ni Frankenstein ang unang bola, ngunit muntik na siyang mahulog sa bangin pero agad na tinulungan ni Fujita. Si Kaiman na ang magiging batter, kaya mas nilakasan ni Fujita pero nagawa pa rin tamaan ni Kaiman. Sinabi ni Ebisu na gumamit siya ng mahika, kaya naman nagminti si Dr. Vo sa bola. Saka nagbigay ng maiinom si Ebisu sa Black Team. Ngunit gamit ang controller ay inutusan ni Kasukabe si Johnson na tumakbo ng mabilis kaya sila nakascore. Samantala nakatulog na ang dalawang biktima ni Ebisu. Saka nagplano si Fujita na nakawin si Matsumura sa tamang pagkakataon. Dahil sa teamwork nila ni Kaido at Kaiman ay lumaki ang kalamangan nila sa kalaban. China charge ng doktor si Frankenstein dahil kailangan daw nito sa tuwing kalahating oras dahil kung hindi ay magwawala ito. Tapos ipinahabol ni Vo si Ebisu kay Johnson. Nilagyan ni Fujita ng mahika ang bola kaya hindi nasalo ni Kaido. Nag-alala si 13 pero chill lang si Kaiman dahil mas kilala niya ang babae. Ngunit sa pangalawa ay tinamaan ni Kaido ang bola na tumama naman sa coach ng kalaban kaya bulagta ang matanda. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Fujita kaya kinuha niya si Matsumura. Habang si Ebisu ay hinahabol pa rin subalit tagumpay na nakatakas kay Johnson. Pagdating sa base ay nakita ang isang tauhan ni na namatay. Nang makaramdam ng matinding sakit ng ulo si Ebisu. Samantala si Noir ay naging isang halimaw dahil sa usok ni Ebisu na natapon sa kanya. Matapang na kinalaban ni Shin ang partner niya subalit nasakal siya nito, pero natusok niya naman ang leeg, subalit nabutas pa nito ang tagiliran niya. Sa kabila nito ay natalo pa rin niya si Noir, kaya dinala nila ito sa
kaibigan ni En na si Chota. Nagsagawa si Chota ng ritual para matanggal ang mahika ni Ebiso kay Noir. Kaya nakabalik na sa dati ang babae. Samantala kasama ni Fujita ang dalawang nilalang na nababaliw na. Giit ni Kasukabe na magwawala na daw si Frankenstein dahil kailangan na nito ng charge. Inihagis nito si Fujita, saka inangat si Ebiso. Kaya nang magalit ang babae ay nakapagpalabas siya ng mahika. At nagawang mag-transform na isang halimaw kaya pinatay nito si Frankenstein. Dinala ni Fujita ang parte ni Matsumura kay Kikurage, subalit hindi na ito mabuhay. Nalaman nila na ang magic ni Ebiso ay transformation magic, kaya nagagawang butiki ang sino mang tamaan ng usok nito. Kaya itinanong ni En kung may kinalaman si Ebiso kay Kaiman, kaya naalala nitong siya ang hinahanap ng tao sa bunganga ng buwaya. Nakita ni Kaiman ang peklat ni Nikaido, kaya naisip niyang ayaw niya nang idamay pa ito kaya umalis siya mag-isa para sa misyon. Nagdala si Nikaido ng pagkain para kay Kaiman, kaya nalaman niya mula kina Dr. Vo at Dr. Kasukabe na nagpunta si Kaiman mag-isa sa mundo ng mga sorcerer. Samantala si Kaiman ay kasalukuyan ng hinahanap ang tao na nagngangalang Rizzo. Nagpunta siya sa Kabil Park na puno ng mga sorcerer. Itinanong niya sa isa kung kilala nito ang Cross Eyes, kaya inakala nito na naghahanap si Kaiman ng itim na pulbos. At dagdag pa nitong babalik daw ang Cross Eyes pagkatapos ng Blue Night. Sa sobrang gutom ay napaupo na lang si Kaiman. Nang makita niya ang isang sorcerer na binubugbog. Subalit napaslang agad ang isa sa mga ito dahil tauhan niya pala ang binubugbog. Sinaksak ni Kaiman ang isa, tapos inuntog sa sahig ang ikalawa, saka sinaksak sa mukha ang ikatlo. Subalit nakatakas ang pang-apat, dahil sa nangyari ay inanyayahan ng lalaki si Kaiman na kumain. Tapos ipinakilala si Kiryu na kamukha ni Pennywise pero agad na umalis dahil shy type. Giit ng boss na kidnapper daw ng mga talentadong sorcerer ang nakalaban nila dahil malapit na ang Blue Night. Tapos nakita nila na buwaya pala ang ulo ni Kaiman. At dahil wala ring bahay at trabaho si Kaiman ay tinanggap na lang siya ng boss bilang empleyado. Nagpakilala ang boss ng shop na si Tanba, tapos ang waiter ay si Fukuyama. Samantala naglakbay si Rizzo sa kalaliman ng gabi hanggang makauwi sa bahay niya. Pero dahil matagal siyang nawala ay namatay na ang cactus niya at inamag na ang pagkain sa ref. Saka naalalang isa rin sa Cross Eyes ang pumatay sa kanya. Naalala niya nung binigyan siya ni Tanabe ng trabaho na i-deliver ang itim na pulbos. Ngunit hindi siya pinayagan na isama ang partner niya. At sa labas ay nagbabala ang partner niyang si Aikawa dahil mapanganib daw ang Cross Eyes. Kaya tawagan lang siya nito kung kailangan. Nagpunta mag-isa si Rizzo gaya ng utos, nang bigla siyang pinatay ng walang kalaban-laban. Kaya kailangan niyang magtago sa Cross Eyes. Saka napansin niyang paubos na ang usok sa robot na katawan na ginagamit niya para makagalaw. Nagsimula na sa trabaho si Kaiman sa paggawa ng pie. Pero bantay sa lakay ang bida dahil kinakain niya ang paninda. Saka lumalabas na rin ang mga Blue Beetle dahil malapit na ang Blue Night. Isang pagtitipon upang makahanap ng partner ang mga sorcerer. Naghahanda sila para sa Blue Night kaya nagpagawa ng mga costume ayon sa mga kagustuhan nila. Kaya sinukatan na sila nito isa-isa. Nagkaroon ng application para maging partner ang grupo nila na pinilahan ng mga sorcerer. Pagkatapos ay naging busy sila para sa paghahanda sa Blue Night. At pagsapit ng gabi ay napakarami ng Blue Beetle sa kalangitan. Kinabukasan ay natanggap nila Fujita ang bagong outfit. Natanggap na rin ni Noir ang sa kanya pero hindi siya marunong mag-heels. Kaya palagi siya nadadapa. Tapos ipinakita ni Ebiso ang outfit niyang may malaking mga bola. Maging ang mga kasama ni Kaiman sa shop ay magpupunta sa Blue Night para maghanap ng partner. Kaya may iwan mag-isa ang bida sa shop na muntik pang sepukin. Pero pag alis ng mga ito ay naisip din niyang magpunta dahil baka nandoon si Rizzo. Nagkaroon ng mahabang pila bago makapasok sa loob. Kaya naghanap ng ibang daanan si Kaiman nang makita na dalawa lang ang bantay. Kinuha niya ang mga damit ng mga ito kaya walang hirap na nakapasok sa loob. Naghahanda si En ng kanyang speech samantala inaakit naman ni Ebiso si Shin ng mga bola. At habang nagsasanay ng speech si En ay paipal si Ebiso. Dumating ang mga application form ng bawat isa sa kanila pero walang nag-a-apply na maging partner ni Ebiso, samantala marami kay Kikurage. At si Fujita ay nakakuha ng dalawang application kahit papano. Nabahala naman sila Noir at Shin na baka hindi na sila maging mag-partner. Nagsimula ang Blue Night opening party, kaya nakita ni Kaiman ang mga nakalaban niya sa stage. Pinaliwanag din na maaari silang gumamit ng dahas upang maging partner ang isang sorcerer. Pero papatayin niya daw ang sino mang lalapit kay Kikurage. Nasa CR si Noir dahil nahihirapan siya sa high heels, nang sa likod ay inatake siya bigla ni Bako ng napakalakas. At nalaman naman ni Shin na may nangyari sa partner niya. Iniimbestigahan ng tauhan ni En ang ginawa ni Nikaido sa isang shop nang makita nila ang CCTV. Samantala abalang-abala ang babae sa kanyang shop. Opisyal nang nagsimula ang Blue Night. At palihim naman na nagpunta dito si Rizzo. Na bad trip na si Kaiman sa pagpapanggap kaya agad siyang lumabas para hanapin si Rizzo nang tumama sa kanya ang isang box na dala ni Bako. Tapos na bad trip siya dahil tumabingi ang Spike sa batok kaya hinabol ito.
Nasaksihan ni Shin ang pinsala ng sumabog kay Noir, nang siya ay inatake din pero nakailag. Ang salarin pala ay si Yaku the Sniper. Tumakbo si Shin subalit may nakaabang pala ng mga injection sa chandelier. Nang pinabagsak ito ni Yaku at nahulugan si Shin. Naitanong ni Fujita kay En kung paano naging magpartner sila Shin at Noir. Nagsimulang magkwento si En tungkol sa dati niyang negosyo na ramen. Isang araw ay nag 1-2-3 daw sa shop niya si Shin. Kaya hinabol siya ni Noir. Dahil dito ay niyaya ng duelo ni Shin si Noir gamit ang magic. Pero nakita ni Noir na namamatay na ang kamay ni Shin, kaya imbis na kalabanin ay pinagaling niya ito. Pero pinukpok pa rin siya ni Shin sa ulo. Kaya labis na nainis si Noir. Isang araw ay nag-apply daw si Shin kay En bilang hitman. Samantala si Noir ay nagsasanay gamit ang malaking paniki sa likod upang pakainin ito. Isang araw ay muling nagkita ang dalawa dahil nagtatrabaho na dito si Shin bilang janitor at hitman. Nang kakain na sila ay dito lang nalaman ni Shin na isang babae si Noir. Tapos nakipagpustahan si Shin na kung sino ang mauunang matapos kumain ay ililibre ng mahuhuli. Pero tapos na pala siya kaya nakalibre si Shin. Isang araw habang kumakain ay pinasabog na lang sila bigla ng isang sorcerer. Pinapatakas na ni Shin si Noir, pero ayaw ng dalaga kaya nagpa siya na lang na magtulungan ang dalawa. Galing sa itaas ay hinampas niya ang ulo ng malaking bato. Tapos pinasabog lang ni Shin ang isa pa hanggang maging usok. Subalit buhay pa pala ang isa na bigla silang inatake. Kaya naputol ang katawan ni Shin dahil sa pagprotekta kay Noir. Subalit pinagaling daw ni Noir si Shin. At mula noon ay naging magpartner na sila. Samantala isinilid ni Yaku si Shin sa isang bag. At nakita naman ni Tanba si Kaiman kaya nasapok siya. Saka pinagalitan dahil iniwan nito ang shop. Itinanong ni Kaiman kung ano ang magic ni Fukuyama, at nang sabihin nito na nakakagawa siya ng pagkain ay humingi ang buwaya. Kaya pinagsasapok na naman siya. Tumakbo siya at nakakita ng pagkain, kaya umorder ng malaking gyoza. Subalit si Yaku naman ang nakatama sa ulo niya. Giit ni Bako na itinago niya daw si Noir sa espesyal na box upang hindi makagamit ng magic. At dahil natapon ang pagkain ni Kaiman ay nagalit siya sa dalawa. Pero pinasabog lang siya ni Bako kaya tumalsik. Pinigilan sila ni Tanba dahil sa ginawa kay Kaiman. Kaya nagalit si Bako ngunit binato ni Kiryu ng pay ang baril nito kaya sila ang sumabog. Tapos pinagsasapak siya ni Tanba hanggang tumalsik. Pero napatalsik pa rin sila Tanba at Kiryon. Bago ulit makaatake si Bako ay pinutol ni Kaiman ang kamay sa kasinaksak. Dahilan para sumabog ito. Tapos si Yaku ay ginawa lang isang malaking pie ni Fukuyama. Samantala si Rizzo ay pumasok sa isang warehouse para magnakaw ng usok. Nang mapansin niya ang malaking kahon. Nang buksan ay nakita si Noir, kaya nakagamit na ng magic si Noir at muling nabuo ang katawan. Hinihintay pa rin ni Fujita ang nag-apply na maging partner niya. Samantala sa likod ay nagnakaw si Rizzo, tapos ang disguise siya para hanapin si Aikawa. Nagsimulang magbenta ng pie sila Kaiman. At nang magkasalubong ay nagkapansinan ng dalawa, pero tinawag na ng boss niya si Kaiman. Umaga na ngunit wala pa rin ang hinihintay ni Fujita nang makita sila ni Noir na dala ang aso ni Shin para hanapin ito. Sinampal ito ni Ebiso kaya hinabol siya. Tapos nagpa siya si Fujita na tumulong sa paghahanap kay Shin. Sa tulong ng aso ay nakita nila ang malaking pie. Kaya kinain ito nila Ebiso at ng aso. Napaupo na lang si Noir sa gilid nang mapansin na gumagalaw ang malaking bag dahil nandito pala si Shin. Nalulungkot naman si Fujita dahil hindi siya sinipot ng magiging partner nang ipakita sa kanya ni Ebiso na siya pala ang nag-apply kay Fujita. Nakakuha si En ng litrato ni Nikaido sa CCTV, kaya naisip niyang baka ang babae ang hinahanap niya upang maging partner. Kaya gumawa siya ng manika at nilagyan ito ng kabute na parang mangkukulam. Samantala nagdadaos ng kaarawan si Dr. Vogue at pagkatapos ay nagpa siya si Nikaido na sundan si Kaiman. Nang biglang tumubo ang mushroom na inilagay ni En sa kanya, tapos naging isang halimaw ang mushroom. Kaya nakita na ni En kung nasaan si Nikaido. Gumamit si Bo ng baseball bat, subalit tinunaw siya nito hanggang sa maging mushroom na lang. Lumaban si Johnson, binulag at kinagat ito kaso nalagyan din ng likido ang kanyang paa. Inutos ng babae na magpunta sila sa second floor, dito ay tinapala ni 13 ang sugat ni Nikaido, subalit nagpupumilit na pumasok ang mushroom. Umakyat ang babae sa kisame para kunin ang maskara na nakatago doon na ibinigay sa kanya dati ni Aso. Nakapasok na ang kabute sa silid, subalit dahil sa maskara ay napatalsik ito ng dalaga. Saka tinuhad niya ang ulo nito, at saka pagsipa ay nahati ang katawan ng kabute sa gitna. Subalit ang dugo nito ay naging isang malaking pinto, kaya nahulog silang lahat sa mansyon na pagmamay-ari ni En. Agad na tinali ng mushroom si Nikaido, kaya nagagalit si 13, pero ginawa lang ni En na kabute ang ulo nito. Tapos dumating si Chiredo Maendagang ng mga dibil. Dahil may business card siyang nais ibigay kay Nikaido. Dahil ang mahika pala ng dalaga ay nakokontrol ang oras kaya siya ang hinahanap ni En.
Tinali ni En si Nikaido para sa pilitang maging partner ito. Tapos umupo silang lahat sa silya, habang nakatingin lang ang dibil na si Aso. Nang magsimula ang ritual ay sa pilitan nilang ginawang partner ni En si Nikaido. Bukal naman sa loob nila Shin at Noir na muli silang magpartner. Samantala nasa toilet si Ebiso kaya hindi na sila nagkaroon ni Fujita ng kontrata. Nabalita naman na may partner na si En, samantala tino-torture sila Kasukabe sa kulungan pero chill lang ang doktor. Nakatali si Johnson at si 13 ay hindi makakita. Nakita nila sa butas na bihag din si Nikaido. Saka napagtanto nilang imposibleng makatakas dito. Nanaginip si Kaima na nasa isang pasilyo, tapos sa loob ng silid ay nakakita ng isang bangkay, at bigla pang may tumawag sa telepono. Ngunit pagsagot niya ay hindi maintindihan ang sinasabi. Tapos may sumilip sa pinto na napakabaho saka siya nagising. Kaya lumabas muna siya para magpahangin. Lumabas din si Tanba para samahan siya. Tapos pinilit siya ng boss na magsabi ng totoo. Kaya nagtapat siyang wala siyang naaalala sa nakaraan. Dahil dito ay nagpa siya ang boss na tulungan siya, at nang hindi siya pumayag ay kinutosan na naman. Saka naisip ng boss na may kilala siyang cross eyes. Kinabukasan ay sinamahan siya ni Tanba sa kulungan dahil nandito daw ang cross eyes na dati niyang suki. Bumaba sila sa napakainit na kulungan dahil malapit daw ito sa impyerno. Pagpunta ay nakitang sunog ang muka ng lalaki. Tapos binigay ni Tanba ang huling kahilingan nitong Pai bago siya bitayin. Kaya inenjoy niya ang huling hapunan. Saka kinagat siya ni Kaiman para magkaroon ng clue sa lalaking nakikita sa bunganga niya. At nakilala ng lalaki na si Rizzo nga ang nasa loob. Pero bago niya ito masabi ay dumating na ang oras ng bitay niya. Sinubukan itong pigilan ni Kaiman kaya hinatak siya ng dalawa para hindi maisama sa impyerno. Nang lumabas si Aso at pinutol ang paa, saka sinabi ng dibil ang nangyari kay Nikaido at nakiusap na iligtas ito. Kaya agad siyang naghanda, ibinigay nila Tanba ang mga dapat niyang malaman bago magpunta kay En. Sa kulungan sa mansyon ay nagawa ng ipis na tanggalin ang lock ni Johnson. Tapos inutusan din ito ni Johnson na buksan ang pintuan. Pero nakitang wala na doon si Nikaido. Dahil dinala pala ito ni En kay Chiriduma na hindi makapaniwala na may sorcerer na nakakakontrol ng oras. Nagkaroon si Nikaido ng bagong uniform. Nagtataka si Noir kung bakit mabait na ngayon ang babae, giit naman ni En na dahil daw ito sa kontrata nila. Pero nagagalit pa rin si Fujita kay Nikaido dahil sa pagpatay sa partner niya. Ngunit inutusan siya ni En na kalimutan na ang puot niya sa babae. Dahil dito ay nagmukmuk na lang si Fujita sa labas, at di napansin na may kumuha sa gamit niya. Dahil nakalabas na pala sila Kasukabe na nanghaharas ng sorcerer. Inutusan ni Fujita si Ebiso na mag-transform, ngunit naging butiki lang ito dahil hindi sapat ang usok. Kaya tinutukan sila ni Kasukabe, subalit nahuli ni Noir si Johnson, tapos pinutol ni Shin ang kamay niya. Pero nakilala siya ni Shin na ito ang tumulong sa kanyang doktor noon. Kaya nadismaya si Fujita. Pinrank ni Chota si Nikaido ng bowling ball kaya nagdugo ang ulo nito. Tapos binigyan pa siya ng tsaa, subalit may lason. Giit ni Chota na tinitraining niya daw ang babae dahil siya na ang partner ni En. Tapos ipinakita ni Chota ang pelikula ng totoong buhay ni En. Noong ipinanganak daw si En ay aksidente niyang nagawang kabute ang mga magulang niya. Kaya nabuhay siya sa pagkain ng kabute sa loob ng silid. Isang araw nang may pumasok na magnanakaw sa bahay nila ay kinuha siya nito tapos ipinagbili sa isang factory ni Gorillia. Na illegal na kumukuha ng usok ng mga sorcerer hanggang sa matuyot at mamatay. Samantala itinitinda nila ang usok na nakolekta. Nagtrabaho daw siya doon ng 9 na taon, at nang maubusan na siya ng usok ay itinapon na lang sa ilog. Tapos kinuha daw siya ng isang dibil, at itinapon sa impyerno. Isang araw ay nakita ng mga dibil na nagawang kabute kung nasaan si En. Nabuhay siya sa kakakain ng kabute, kaya pinatakas na siya ng mga dibil. Bumalik siya sa factory para ipaghiganti ang sarili kaya ginawa niyang kabute si Gory, tapos winasak din niya ang buong factory. At lahat ng mga nailigtas niya ay naging mga tauhan niya, isa na rito si Tenjin. Kaya nagplano siyang ubusin ng masasamang sorcerer. Hanggang sa dumami sila ng dumami. Pagkalipas ng 2 dekada ay napakarami na nila sa isang mansyon. Subalit nababahala sila sa isang killer na mga malalakas na sorcerer. At isang araw ay sinabi ng isang member na meron na namang biktima. Sinabi ng biktima na isang cross eyes daw ang gumagawa ng pagpatay, at nagpatuloy ito hanggang sa maubos ang mga tauhan ni En. Nagagalit na si Noir, pero giit ni Shin na hintayin nila si Tenjin. Tumawag si Tenjin dahil alam niya na daw ang hideout ng killer. Kaya nagpunta sila Shin at Noir. Pero pagpasok ay nakita nila ang katawan ni Tenjin, at ang ulo ay hawak ng killer. Sumunod si En dahil nag-aalala sa dalawa. At totoo nga dahil nagilitan nito sila Shin at Noir ng sabay. Pero nakalaban pa rin ng dalawa at walang awang kinatay ang killer, nang pareho silang makaramdam ng kakaiba. Tapos sabay sila nitong nasaksak at napatumba. Dumating si En nang makitang natalo sila, at nang makita ni En ang killer ay nakaramdam siya ng takot kaya nagwala siya. Hanggang sa magawa niyang kabute ang buong bayan. Subalit nakita niya itong walang ulo na lumabas gamit ang pinto. Natuwa si Nikaido sa buhay ni En.
Nang dumating si En at sinabing hindi pa tapos ang pelikula dahil ang nais niyang katapusan ay ang matalo niya ang Cross Eyes na killer. Kaya nais niyang makabalik sa nakaraan gamit ang mahika ni Nikaido para tuluyan niyang matalo ang killer. Nagkunwari si Kaiman na asawa niya si Tanba para pahintulutan din siyang makapasok. At sa loob ay nakita ang isang bayan, pati ang estatwa ni En. Nakita din nilang may katabi sila sa pwesto kaya tinulak ito nila Kaiman. Nang dumating si Asuka dahil sa kanya daw ang tinutulak nila. Dati pala nilang empleyado si Asuka pero ngayon ay kakalabanin niya na daw ang dati niyang boss. Dahil kung sino daw ang mas maraming matitinda ay siya ang makakapagtayo ng shop sa lugar. Sobrang kumpiyansa ni Tanba kaya giit niyang na kapag natalo daw siya ay magtatrabaho na lang siya para kay Asuka. Nagtatanong si Kaiman pero nasapok na naman siya ng boss saka inutusan magtrabaho. Samantala pinagaling ni Noir sila 13 at Dr. Vo. Tapos pinayuhan sila ni Shin na kalimutan na si Nikaido dahil hawak na ito ngayon ni En. Ipinakita ni Fukuyama kay Kaiman ang dyaryo na naglalaman ng balita tungkol kay Nikaido. Ikinalungkot ito ni Kaiman kahit na noon pa man ay alam niyang isa talagang sorcerer ang kaibigan. Tapos nakita niya si Nikaido na naglalakad kasama si En. Nakita din ito ni Tanba pero tila sumuko na si Kaiman sa kaibigan. Dumating ang mga customer subalit lahat ng mga ito ay nagpunta kay Asuka dahil tila gumagamit ito ng Gayuma gamit ang usok na kulay pink. Ngunit pagtikim ng mga judge ay hindi sila masyadong nasarapan maliban na lang sa mga lalaki na nahulog sa Gayuma. Kaya tumayo sila para bumili pa kay Asuka. Napansin nila Kaiman na nababaliw ang mga lalaki kay Asuka, kaya napagtanto nilang gumagamit ito ng mahika pero tila napapagod na siya. Nagtungo siya sa loob ng bodega, at sa loob ay gumagamit pala siya ng isang halimaw para makagawa ng mga pie. At ang usok ang nang-aakit sa mga kalalakihan. Pero hindi nito tinatablan ng dalawa dahil immune sila dito. Samantala napansin ni Kaiman na mag-isa si Nikaido dahil busy sila En. Kaya pumayag si Tanba na umuwi na si Kaiman at dalhin ang kaibigan sa hall. Agad namang tumakbo ang buwaya at hinatak si Nikaido. Saka dumating sila Noir para bumili ng pie kay Tanba dahil ang tinitinda niya ang tunay na masarap. Samantala dahil sa dami ng ginamit na kapangyarihan ay nawala ng malay si Asuka, kaya nawala na ang mahika sa kalalakihan at mabilis na nag-alisan ng mga ito sa kanyang shop. Dahil dito ay tinikman ni En ang tinda nilang pie. At nang magustuhan nito ay itinanghal silang panalo ng ganun kabilis. Samantala tumakas na sila Asuka habang may panahon. Tumatakbo sila Kaiman subalit ayaw na daw sumama sa kanya ng kaibigan. Hindi maintindihan ni Kaiman kung bakit nagbago ang kaibigan. Hanggang sa atakihin ni Nikaido ang buwaya at papatalsik siya sa pader. Tapos hindi tumigil ang babae sa pag-atake dahil gusto niyang lumaban si Kaiman sa kanya. Muling sumugod si Nikaido ngunit nasuntok sa pagmumukha kaya talsik. Samantala si Chota ay ipinagdarasal na mamatay na sana si Nikaido dahil gusto niya ay siya ang maging partner ni En. Nakita niyang tumalsik ang buwaya na kinakalaban pala ni Nikaido. Tapos kahit naipit si Kaiman ay tinuhad pa rin siya ng dalaga. Kaya nag-crack ang sahig at nahulog siya. Nang magising siya ay nasa ilalim na. Kaya ubos lakas siyang gumapang para makapagtago kay Nikaido. Bumaba si Nikaido nang makita ni Kaiman sa salamin ng isang lalaki. Tapos sinaksak ng lalaki si Nikaido sa likod. Pagsilip ni Chota ay nakahiga na ang babae. Kaya naisip niyang pinakinggan ang kanyang hiling na mamatay ito. Dumating si Aso at sinabing hindi pa patay ang babae. Nakuha ni Aso ang kontrata ni En sa katawan nito, tapos hiningi ito ni Chota. Dahil dito ay bumalik na sa katinoan ang dalaga, sa kagiit ni Nikaido na iba daw ang sumaksak sa kanya. Samantala naghahanap na sila En, nang makaramdam siya ng sakit ng dibdib dahil sa natanggal na kontrata. Pero sinabi ni Aso na hindi makakawala si Nikaido sa kontrata hanggat hindi namamatay si En o hindi pa natatapos ang 4 na taon. Natagpuan na nila si Kaiman. Ngunit dahil naisip ng buwaya na isang sorcerer din ang kaibigan ay kinagat niya ito. Kaya nakilala niya na si Rizzo ang nasa loob. Paglabas ay sinabi niya ito kay Kaiman. Samantala kumakain sila Kasukabe nang sabihin ni Shin na kailangan na nilang bumalik sa hall bago pa malaman ni En. Pumasok na rin si En sa simbahan kaya kinabahan sila Chota. Kaya gumawa ng pinto si Aso para makatakas ang dalawa pero ayaw nang magtiwala ni Kaiman sa kaibigan. Saka nakita na ni En si Nikaido. Ngunit kagagawan lang pala ito ni Aso dahil si Chota pala ang nakita ni En. Dahil ang tunay na nangyari pala ay pinilit niyang ipasok sa pinto ang dalawa. Tapos ginawa niyang kamukha ni Nikaido si Chota. Noong una ay nagalit si Chota pero napagtanto niyang magiging partner na siya ngayon ni En. Napunta ang dalawa sa napakalayong lugar sa mansyon ni En. Nagtago kagad sila nang makita ang ibang dibil dahil siguradong lagot sila kapag nalaman na niligtas sila ni Aso. Kaya nagpasya silang magtago sa gabi kung saan maraming dibil sa labas. Kaya daw pala nagpapanggap na tao si Nikaido ay para magtago sa mga sorcerer na tulad ni En na hinahangad ang mahika niyang nakakamanipula ng oras. Tapos kaya niya kinakalaban ng kapwa sorcerer ay para matanggap siya ng mga tao. At para matanggap
siya ni Kaiman. Pagkatapos kiligin ng buwaya ay nagkaroon sila ng pangako sa isa't isa na hindi gagamitin ni Kaido ang mahika nito. Nang sa ganun ay habang buhay silang maging magkaibigan. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.